5, 4, 3, 2, 1. Wow, talaga? In-extend ang deadline para sa submission ng SOSE? Nagulat ako doon na. Teka muna, di ba pagka deadline, kung hihingi ka ng extension, dapat bago dumating yung deadline. O tama rin ba? O ako lang naman ang mali. No, madalas mo mali tayo kasi hindi natin naiintindihan ng batas eh. Cut! Okay. Ganda ba acting? Pangit, no? Di ba? Yan naman ang reaksyon ng kabuuan ng mga Pilipinos na may nagulat ba sa inyo? Parang wala naman eh, no? Di ba? Alam mo naman, pag ang batas, mahirap ipatupad at malalakas ang mga hihingi na medyo makiusap. Eh, mas malamang, hindi patutupad ito. Or, sa tatambakan ka ng isang katutak na paliwanag dahil sa ganda ng Ingles at sa ngiti na binibigay sa iyo habang sila ay nakaharap sa camera at sandamukan na mikropono nakasalaksak sa kanilang mga bibig, parang malilito ka na din eh. Siguro nga tama sila. Filipinos, kababayan, ilang dekada na tayong ganito, hindi ba? Yung bang mas nagugulat ka kapag ang batas ay naipatupad. Aminin nyo, hindi ba ganun tayo? Mas magugulat ka pag ang batas ay naipatupad. Na pag ang batas na to, lalo na kung malaki at malakas ang tatamaan at sasagasaan, para bang sumuko ka na lang na hindi mapapatupad yan. Para bang sa pustahan, kung mapapatupad yan, sigurado talo ka. Bakit ba ganun? Tapos nagtataka ho tayo, bakit ganito ang sitwasyon natin? Huwag na kayong lumayo, kaya nga ang traffic rules hindi sinusunod eh. Kasi alam nga rin naman natin na hindi rin may papatupad ng seryoso. Tapos isa bang malaking hiwaga sa inyo, bakit ang Pilipino sumusunod sa batas pagka nasa ibang bansa? Kasi nga pinatutupad. Pinatutupad nga eh. Kaya doon sa mga binoto ninyo na nakikiusap ngayon, ito lang isipin nyo, simpleng equation lang ito. Bumoboto kayo ng mga tao na mamumuno. Mamumuno, ibig sabihin nagpapatupad yan o kaya gumagawa ng batas, you know. Pero sila dapat yung paragon ng isang leader na mahigpit, nagagalangin ang rule. O, ano tayo ngayon? Diba? Sila pa nangunguna. So ngayon, kung ikaw ngayon, ang supporter niya, liliko yan, at kung ano-ano mga modifications o paliwanag para siya ay mapagbigyan ang ihahain sa inyo, sasabihin nyo lang, kayo naman, para yun lang naman. Di ba mga ganun? Para di lang naman ako submit. Pero bakit ang mga botante ay nakikiusap na nung hindi sila umabot doon sa biometrics, ang higpit, di ba? Basta walang extension. Ano naman kung hindi kayo makaboto? Parang nakakalito lang. Tanong lang na simpleng mamamayan. Pero ang linaw sa batas, di ba? Hindi pwede. Pero ano ba magagawa natin? Ang magagawa lang naman natin, di ba? Ito yung mangyayari, di ba? Mag-uusap-usap kayo habang nanonood kayo ng news o kaya sa inuman. Ang gaganda ng mga kuro-kuro natin, ang gagaling. Pero wala, nga. Yun ang Yun ang desisyon eh. May nagagawa ba tayo sa ganyan? Ibali, abangan natin ang pag-upo ni Presidente Duterte. Tingnan natin. Doon na lang tayo kumapit at panalangin tayo na sana umayos. Anyway, dudugtong ko lang. Congratulations and buong-buo pa rin, buong-buong paghanga ko sa aking kaibigan, the new Undersecretary of the Department of Tourism, Kat De Castro. My friend, maging matibay ka. Medyo umaani ka ng batikos. Huwag mo nang pansinin yan. At sa mga bumabatikos kay Kat De Castro na ito ay sukli sa kanyang pag-host at dahil sa tatay niya, please naman po, tingnan niyo naman yung credentials ng tao. Sa kanyang mga karanasan, sa kanyang mga television shows na puro ikot ng Pilipinas ang ginagawa. 6 na taon niya sa trip na trip, yung Magandang Umaga Bayan, tourism din ang kanyang tinatakel. At habang ang napakaraming mga posts ng mga celebrities at kung sino-sino pa ay tungkol sa ibang bansa, si Kat De Castro po puro tungkol sa Pilipinas ang kanyang concern at ang kanyang pinopost. So, ito lang yata ang taong kaisa-isa ko masasabi na kayang sabihin sa inyo ang auditing ng buhangin ng Pagudpud at ng Boracay. Congratulations, my friend, and I will look forward to your dynamic inputs that I'm very, very sure you will be generously sharing to the Department of Tourism. Congratulations and more power to you.